Agusan del Sur, Philippines, Ismael Fajardo. Yabuki Masamichi! Miel Fajardo versus Masamichi Yabuki, sino ang lamang at sino ang mananalo? Mga boxing fans, isang napakalaking laban ang posibleng mangyari para sa ating pambansang boksingero na si Miel Fajardo dahil nakatakda siyang humarap sa Japanese World Champion na si Masamichi Yabuki para sa IBF Flyweight World Championship. At ang malaking tanong ng mga boxing fans, sino ba ang mas lamang? At kung matuloy ang laban, kaya bang agawin ni Fajardo ang world title? Unang-una, napakalaking oportunidad ito para kay Miel Fajardo. Matapos niyang patumbahin si Tobias Reyes ng Argentina ng 4 na beses bago itigil ang laban sa unang round sa loob lamang ng 1 minuto at 5 segundo, naging mandatory challenger si Fajardo para sa IBF Flyweight title. Ibig sabihin, hindi basta-basta napunta si Fajardo sa posisyong ito. Pinatunayan niyang may knockout, power siya at kaya niyang tapusin ang laban anumang oras. Pero sa kabilang panig naman ay isang napakadelikadong kalaban, si Masamichi Yabuki ay isang veteranong Japanese champion na may record na 20 wins at 4 losses, kabilang ang 18 knockouts. Hawak niya ngayon ang IBF Flyweight World Championship at isa siyang dating world champion sa light flyweight division. Si Miel Fajardo naman ay may sakalukuyan na kartada na 14 wins 3 losses, kabilang din ang 12 knockout wins. At dito nagiging interesting ang matchup, power versus experience. Kung pag-uusapan ng power, parehong may dahilan para matakot ang bawat isa. Si Fajardo ay may kakayahang mag-pressure at maghanap ng knockout, habang si Yabuki naman ay may matinding experience sa world title level. Makikita rin natin sa career ni Yabuki na hindi siya madaling bumigay. Tinalo niya si Angel Ayala para makuha ang IBF Flyweight title at pagkatapos ay pinabagsak at pinatigil niya si Felix Alvarado sa 12th round para madepensahan ang kanyang korona. Kaya hindi pwedeng basta-basta sumugod si Fajardo. Ang key sa laban, para sa akin ang pinakamahalagang bagay kay Fajardo ay ang pressure at timing. Kung ma-pressure niya si Yabuki mula early rounds, pwedeng mapilitan ng Japanese champion na makipagpalitan. At kapag nagkaroon ng pagkakataon si Fajardo na tumama ng malinis na combination, doon magiging delikado si Yabuki. Pero kung hindi niya mahanap ang timing at hayaan niyang makontrol ni Yabuki ang tempo, maaaring maging mahirap ang laban. Dahil si Yabuki ay sanay sa championship rounds. Kaya para kay Fajardo, hindi sapat ang lakas lamang. Kailangan niyang maging matalino, disiplinado at huwag maubusan ng gasolina sa mga late rounds. Sino ang lamang? Kung pagbabasehan ng experience at world-level championship experience, masasabi nating may advantage si Yabuki. Pero kung pag-uusapan ng momentum at explosiveness, malaking puntos naman yun kay Fajardo. Si Fajardo ay papasok sa laban na galing sa napakalaking first-round knockout victory laban kay Tobias Reyes. Kaya hindi natin pwedeng maliitin ang Pinoy challenger. Para sa akin, ito ay isang 50-50 type of fight, pero bahagyang lamang si Yabuki dahil siya ang champion at mas marami siyang experience sa world title fights. Prediction. Pero kung tatanungin ninyo ako, sino ang pipiliin kong manalo? Pipiliin ko si Miel Fajardo by late round stoppage. Pero hindi ito magiging madali. Sa tingin ko magiging competitive ang unang mga rounds. Susubukan ni Yabuki na gamitin ang kanyang experience at boxing skills para kontrolin ang distansya. Samantala, si Fajardo naman ay kailangang mag-pressure ng maayos at huwag basta-basta pumasok sa mga suntok ng champion. At kung makalampas si Fajardo sa mga unang rounds nang hindi nasasayang ang kanyang energy, maaari siyang maging mas mapanganib habang tumatagal ang laban. Ang prediction ko, Miel Fajardo late round TKO. Pero tandaan, prediction lamang ito. Sa boxing, isang suntok lang ay maaaring magbago ng buong laban. At kung matuloy nga ang laban sa pagitan ni Miel Fajardo at Masamichi Yabuki, malaking pagkakataon. Ito para sa Pilipinas na magkaroon ulit ng isang bagong world champion. Kaya mga boxing fans, kaya ba ni Miel Fajardo agawin ang IBF Flyweight World Championship sa Japan? Comment down below. Fajardo o Yabuki? At huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ang video para sa mas marami pang boxing updates at fight analysis.